Nagmarcha naman mula sa Department of Agrarian Reform hanggang Times Street sa Quezon City ang ilang militanteng grupo para manawagan po ng hustisya sa mga biktima ng Mendiola Massacre noong January 13, 1987. May ulat on the spot si Mark Zambrano. Mark? Connie, barikada ng mga pulis ng sumalubong sa mahigit 500 miyembro ng grupong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP nang magmarcha sila mula sa Department of Agrarian Reform hanggang sa Times Street. Layunin ng mga militante na kalampagin ang bahay ng pamilya Aquino na kanilang sinisisi sa kawalan ng hustisya para sa 13 magsasaka na napatay sa tinaguriang Mendiola Massacre noong January 13, 1987. Humihingi din sila ng tunay na reformang pag-agrikultura na maaaring isama sa usapin sa ikatlong round ng peace talks sa pagitan ng Administrasyong Duterte at National Democratic Front. Dapat daw isama sa reconciled drafts ng NDFP at GRP ang Substantial Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o KSER na maaaring magbigay ng basic land, food, and social justice concerns ng mga magsasaka. Mula sa Times Street ay nagmamadya sila ngayon, Connie, patungong Mendiola, kung saan magkakaroon naman ng programa ngayong hapon. Inaasahan din, Connie, na sasama sa grupo si Secretary Rafael Mariano ng Department of Agrarian Reform. Connie? Yes, Mark. So itong marcha na ito ngayon na nagaganap ay magtatagal hanggang anong oras, Mark? At saka ano ba ang nagiging effect naman ito doon sa area na kanilang dinadaanan in terms sa traffic? Connie, mula nung umalis sila ng DAR, no, lahat ng daanan nga nitong grupong to kasi napakalaki nga nila, no, 500, more than 500 militants ito. No? So, kasi tulad ng inaasahan, nagdulot ng masikip na daloy ng traffic ito, particular dun sa Quezon Avenue, kung saan sila dumaan patungo sa USP hanggang Mendiola. Ngayon, papunta na silang Mendiola at meron ng naunang grupo doon, kaya medyo nagsisikip na din yung traffic doon sa mga kaling papunta ng Mendiola. At yun ang schedule nila mamaya, Connie, 2 o'clock ay meron silang nakahandang programa at maaaring tumagal daw ng mga around 3 p.m. itong programa ng mga militante, Connie. Meron ba silang nabanggit or update na ibinigay doon sa kaso na kanilang isinampa nga dito sa tinaguriang Mendiola Massacre? Noong pa itong 1987 kasi, Mark, ano na ba yung update dyan? Oo, matagal na nga, Connie. In fact, yun yung primary reason kung bakit sila nagsagawa ng peace protesta. No? Dahil matapos nga daw ang 3 dekada, ay wala pa rin nakakamit na hustisya, no? Ilang administrasyon na dumaan. Sa palagay nila, hindi pinapansin yung kanilang mga hinaing. Partikular yung mga pamilya nga, nung 13 magsasaka na nasawi nga doon sa malagid na kaganapan doon sa Mendiola noong 1987. Kaya hindi doon sila titigil hanggang marinig nga ng administrasyong Duterte ito kanilang mga kahilingan para sa hustisya, Connie. Meron na bang nakikipag-ugnayan sa kanilang grupo, Mark, mula naman sa mga kinatawan ng pamahalaan para at least makipag-usap at ma-appease man lang dahil marami-rami itong sumama ngayon sa rally na ito, Mark? Actually, nabanggit nila sa atin na, Connie, kasama nga sa KSER na pinagkit nila na pinag-uusapan nga ng Administrasyong Duterte at ng National Democratic Front sa patuloy na peace talks, ay kasama na rin itong mga socio-economic reforms at ito nga naging kaso sa nangyari nga sa Mendiola Massacre. So sa ngayon ay pinag-uusapan pa yan at laman daw ng pag-uusapan yan ng gobyerno at National Democratic Front at inaasahan nila na sa loob ng pag-uusap na yon ay may mareresolba na at mabibigyan na ng hustisya itong 3 dekadang pinaglalaban nila, Connie. Mula saan itong mga magsasaka ito muli, Mark, at gaano katagal ba nila balak manatili dito, halimbawa sa Maynila, kung lumuwas man sila mula probinsya? Ang sinabi nila, magsasagawa sila ng patuloy na kilos protesta, although hindi nila sinabi kung hanggang kailan at saan nila gagawin yon. Pero ang sabi nila, itong buong araw na to, in fact, yung sinabi nilang deadline na 3 p.m. ay malamang hindi nga masunod yun dahil baka sa dami nga nila, baka patuloy yung kilos protesta na gagawin nga dito sa Mendiola. So isang inaantabayan na natin, Connie, kung meron na silang fixed schedule, kung ano pa ang susunod na hakbang nila matapos na itong sunod-sunod na kilos protesta ngayong araw na ito, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan sa amin, Mark Zambrano.